for the Lord. And he also studied foreign service sa Lyceum of the Philippines. And I think he loves to travel. That's what I heard, no? And dreaming of become an ambassador or consul or something, God willing. But God is fulfilling that dream dahil po nagta-travel siya all over the world. So aside from his love for music, alam niyo po ba, yeah, as I said, he also loves traveling. And narinig ko po, he also loves eating. Particularly steak. Di po yan sa inyo. Steak being one of his favorites. Okay, so Pastor Romel Guevara is, as we all know, he is one of the respected Christian composer and worship leader in the Philippines. He is also the chairman of the Worship Commission of PCEC, which is Philippine Council of Evangelical Churches, and also the senior pastor of their own church, Agape Family Center in the Philippines. And we all know that he has written so many worship songs. And yung mga pinaka-familiar po sa lahat ng yun, ay alam natin, some of them, katulad ng napakabuti ng ating Diyos, mahal na mahal kita Panginoon, and ikaw lamang. And most of their songs are dearly loved and are sung in the Filipino churches in the Philippines and even abroad. Amen? And he has recorded, alam niyo po ba kung gaano na karaming album ang kanilang nagawa sa biyaya ng Panginoon. This humble servant of God was able to record about 25 original Filipino Christian praise albums. Okay, he and his beloved wife, and his beautiful wife, of course, Pastora Susan, who is also here with us, serve with IT or International Team in the Philippines, and they are being used by God in teaching and leading worship in major conferences, gatherings in the Middle East, even in Europe, in Asia, and even in the United States. And of course, they also minister together with their busy schedule. They still minister as senior pastors of their own church in the Philippines, which is Agape Family Christian Philippines. Their only daughter, of course, Mary Rachel, who's also with us today. I think she has inherited also the gift of their parents, and the mommy and daddy are also here. They are all gifted musicians, even the brother of Pastor Romel, if we have heard of Pastor Ramon also, Jr., no? And Mary Rachel, their only daughter, has been ministering also with them in worship team in their church and probably wherever they go, right? Being the only daughter. So mga kabanders, we are so honored today to have with us his servant, a man after God's own heart. Amen? So, as we give God all the glory, let us give a warm JCOB welcome to our guest speaker for today. None other than Pastor Romel Guevara. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa JCOB Youth Conference. Pakitignan ng inyong katabi, tama siya. Youth Conference. Tayo po tayo sandali. I'd like to introduce my wife, si Ate Susan, and our daughter Rachel on guitar. May gusto kaming itulong kanta sa inyo. Itong kanta pong ito ay when we were on ministry tour sa Riyadh, Saudi Arabia noong December 2022 at kami ay nasa isang park, we began to pray and we began to worship right there at the heart of Saudi Arabia. At ito yung song na binigay ni Lord. Naniniwala kami bagay ito sa Saudi at bagay din ito sa Japan. Simple lang yung lyrics, madaling i-mesmerize. So, ganito lang yung lyrics. You will be worshipped. Sige po, paki-recite. You will be worshipped. Tapos medyo sosyalan, may di sa dulo eh. You will be worshipped. Ang tawag doon,
enunciate. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. Sino nag-amen doon? Oh, ganito lang po yung kanta. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored. Kailan po ba? Madali lang yung song? Copy-size na po ba? Ano yung copy-size? Yan yung Tagalog na o English ng kabisado. Eh, copy-size na ba? O kailangan pa ng mga 3 days? O sige, kantahin po natin at i-declare natin dito sa hall na ito, pero most especially for the whole of Japan. Amen. Let's sing it out. You will be worshipped. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored. You will be worshipped. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. Lord, we honor you. We exalt your name. Lord, in this place, be magnified as we come to you with our voices, with our hearts. We declare, be glorified, O God, be glorified, O Lord. Let the nation of Japan worship you, honor you, give you praise. Lord, to give you praise. You will be worshipped. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this place. You will be worshipped. You will be praised. You will be honored in this Psalm 86 verse 9. Psalm 86 verse 9. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Uli po nating bigkasin Psalm 86 verse 9. Pwede ba nating sabay-sabay sabihin? All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Amen. Amen. Please be seated. Collab in worship. And of course, that is our theme for our whole day gathering. Napaka-importante ng gathering na ito dahil alam po natin, una, kikilos ang Panginoon. Pangalawa, mag-uusap siya. At sabihin niyo po sa katabi niyo, uuwi ka, iba ka na. Sino po dito ang naniniwala? Importante yun. Na tuwing meron tayong gawain, pag uwi mo, iba ka na. Tama ba? Tama ba yun? Kami naniniwala. Ito yung life-changing trip din para sa atin. Naniniwala ka
Our message for today is simply titled, Collab in Worship. May surprise ba doon? Yung pala title, Collab in Worship. Siyempre, hindi na surprise kasi yun nga ang theme natin. Psalm 86 verse 9, pwede ba nating sabay-sabay sabihin, all the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Amen. Amen. Please be seated. Collab in worship. And of course, that is our theme for our whole day gathering. Napaka-importante ng gathering na ito dahil alam po natin, una, kikilos ang Panginoon. Pangalawa, mag-uusap siya. At sabihin niyo po sa katabi niyo, uuwi ka, iba ka na. Sino po dito ang naniniwala? Importante yun. Na tuwing meron tayong gawain, pag uwi mo, iba ka na. Tama ba? Tama ba yun? Kami naniniwala. Ito yung life-changing trip din para sa atin. Naniniwala kami pag uwi namin sa Pilipinas, iba na rin kami. Siguro pagka nag-hero kami, hero na. Pero may naiiba. Our message for today is simply titled, Collab in Worship. May surprise ba doon? Yung pala title, Collab in Worship. Siyempre, hindi na surprise kasi yun nga ang theme natin. And when we say collab in worship, at least in my heart and my mind, dalawa po ang aking naiisip. Una, yung collaboration ng mga tao. Collab of the people. Na actually, sa Bible po, ang unity, everybody say unity, is valued. Huwag ko na sabihin. Sobra na. Unity is valued. Actually, unity is commanded. Kaya nga po may mga utos sa Bible na, behold, how pleasant and good it is when brothers dwell together in unity. Sabi din sa Bible, kailangan ingatan ang unity in the Spirit. Eto matindi, warning. Huwag daw tatabi, huwag sasama, have nothing to do with people who have divisive spirit. Kaya tanungin niyo yung katabi niyo kung safe kayo sa kanya. Safe naman. So that's number one. Number two, which is actually, I believe, equally important, yung collaboration between worship and global missions. Kanina po, habang nag-worship tayo, habang nag-opening prayer, may mga opening pronouncements na ginawa, hinala ko lang, ang mga kasama ko dito ay mga kadugo. Ibig sabihin, one in spirit. And that is what we intend to see for this special session this morning. Pagka pinag-usapan po ay worship, isa po siguro sa pinakamagandang model o pag-social model ay walang iba kundi si David. Si King David. Na ang tawag sa kanya actually ng Bible, in the book of Acts, siya'y tinawag na the man after God's own heart. Walang ibang lalaki sa Biblia na tinawag na the man after God's own heart. Pero magtataka ka rin lang, bakit siya natawag na gano'n samantalang ang dami niyang palpak sa buhay? Ang dami niyang naging problema sa buhay, naging challenge sa buhay. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, siya pa rin ay kinonsider ni Lord na ito, kasunod to ng puso ko. And there's one character that he has na palagay ko bagay na bagay na kung pwede nating magaya, gayahin natin. At ano yun? Pag sinabi ni Lord, tumutugod ka. Marami sa atin, ayong lahat, could be guilty, pag blessing ang sinasabi ni Lord, Amen.
Pero pag ang sinasabi ni Lord ay correction, o ang sinasabi ni Lord may kailangan i-give up, kailangan ng 10,000 reasons na confirmation. King David is baliktad. Kita nyo naman, asosyal ha. King David is baliktad. Si King David, nung nagkasala siya, natatandaan nyo ba yung storya sa Bible? Nung nagkasala, yung, tama ba to si David and Delilah? Mali ba yung storya ko? Then, si David and Bathsheba. Nung nagkasala siya at siya ay kinonfront ng prophet Nathan, hindi siya katulad natin na pagka-kinonfront, marami pang dahilan. Yung problema natin yan eh. Actually, Genesis chapter 3 pa lang, lumabas na ano talaga ugali ng tao. Nung nagkasala si Adan at si Eva, ano yun? Imbis na umamin, magtuturo na lang ng iba. Kaya nung tinanong si Adan, kinain mo ba yung bawal kainin? At by the way, yung bawal kainin, hindi naman mansanas. Hindi rin buko. So basta, forbidden fruit. Malamang cherry. So nung tinanong si Adan, kinain mo ba? Ang sagot niya, si Mrs. Babae kasi. Tapos parang sisi pa kayo, Lord, di ba? Na yung binigay niyo kasi. Tapos ang tinanong si Eva, teka, ikaw tinuturo. Ano ba nangyari? Yung serpent. Yung serpent. Siyempre, yung serpent, wala na maturo. Nung tinanong siya, ikaw nga ba? Which actually, ganyan dala-dala natin, di ba? Pagka may mali, may sa worship team lang, ganun eh. Kaya ka nagkamali kasi mali yung gitarista. Yung, hindi sana siya nagkamali eh. Ito magkakamali eh. Alam niyo yun, yung worship leader na nakaka-20 intro na, hindi pa makapasok. Kaya si David, iba. Si David, iba. Nung kinonfront siya ni Nathan, ang sagot niya agad, nagkasala na ako. Kaya sa buong buhay niya, sa dinami-dami ng pagkaamali niya, ito pa rin ang puso na sinabi ng Lord sa kanya, nasunod ng puso niya. Actually, in explaining, He will do everything I tell Him to do. Of course, when we talk about David, when we speak about David, ang kadikit kagad nito ay worship. Hindi agad ang unang naiisip natin. Praise God! Hindi natin naiisip na, David! Ang sagot kagad natin, Bathsheba. Yan, di ba? Pagka sinabi, David! Worship yan. Yun agad ang naiisip natin. And tulad ni David, nawa, napakadali kay David mag-ano eh. Thank you. Napakadali kay David mag-worship. Hindi kamukha natin ngayon na kailangan pa ng mga dahilans. Siyempre, marami. Dahilans. Mag-worship. I would like to propose to you this morning na ito yung ilan sa mga bagay na nakakapagdala sa ating mag-worship. Number one, blessing. Pag marami kang blessing, parang dali mag-worship. Parang ang sarap mag-worship. Yung kakapromote mo lang. Ano pa ba mga blessing? Nung nag-birthday ka, pababa ang edad mo. Di ba? Kakaiba ka, no? Di ba? 39 ka last year, ba't ngayon 38 ka? Yung mga ganon. So, madaling intindihin mag-blessings. Pero actually, number two, and ito talaga yung malalim na worship. Eh. Pag nakaka-worship ka, kahit may challenge. Which is actually what the Apostle Paul in Acts chapter 16 binigay na example sa atin. I believe it's Paul and Silas. Kasi ang katotohanan mga kapatid, sino ba dito ang nakakaranas sa mga
challenges sa buhay? Ano ba mga challenges na top sa atin? Sabi ko na nga ba eh. Bayarin. Bayarin. Everybody say bayarin. Naalala ko tuloy nung pandemic sa Pilipinas, nung lockdown, na ang Pilipinas ang pinakamaluwag eh, sa lockdown. Yung bawat kanto may checkpoint. Na nung isa na uli kami mag-travel, doon namin nalaman na grabe pala ginawa sa atin sa Pilipinas, no? Tayo lang yung kada barangay may checkpoint. Diba? Anyway, having said that, doon sa aming lugar, sa kanto kami nakatira, nandun yung checkpoint ng barangay. Nakikita ko talaga nung lockdowns, may mga nagtatangkang namingil ng mga nakamotor. Sige, pag-isipan nyo sino yung mga nakamotor. Ayaw talaga papasukin nung mga nasa checkpoint. Kasi siguro kamag-anak nila yung mga may utang doon sa loob. Yung naniningil everyday, tapos hanggang minsan napansin ko yung isa nagtangka makapasok, nag-disguise, nag-shades. Pero halata pa rin siya yun. Hindi pa rin siya nakapasok, pero may isang nakalusot. Pero ang problema niya, pagpasok niya, sabi niya, problema, ako sigil, sila ubo. So talagang malaking challenge yan. Nasa malaking challenge. Mas matindi sa bayarin yung challenge ni Paul and Silas. They were in prison. Pagka nasa malalaki tayong challenge, bayarin, sakit, problema sa pamilya, kahit saan kami pumuntang lugar, laging kasama sa top 3 yung problema sa pamilya. Yung problema sa nagtatrabaho ng spouse na nasa bansa, tapos ang pinoproblema niya, yung pinapadala niya sa Pilipinas, may ibang spouse din doon. Tapos para siya tuloy nagiging sponsor pa ng dalawa. Pagka meron tayong mga problema, ang pinakamadali mag-pray. Pero pinakamahirap mag-praise. Pero pinakita sa atin dun sa accounts sa chapter 16 ng Acts, kung saan nanggaling yung breakthrough ni Paul and Silas when they began to praise even at the 2:9-11, nagsabi po doon, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. In short, I'm proposing to you, mga kapatid, maisip mo pa lang dapat ang pangalan ni Jesus, nakaka-worship ka na. Irregardless of your situation, kaya may blessing ka o ang hawak mo ngayon yung challenge, maisip mo pa lang ang pangalan ni Jesus, dapat nang mag-worship. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, siya yung may pinakamataas na pangalan. Siguro practical application yan sa atin. Kung ano man mga pinagdadaanan natin ngayon, basta may pangalan yun, daig yun ng pangalan ni Jesus. Kung ang challenge mo ngayon, ang pangalan ay, ano ba sikat na bangko dito? Ano ba sikat na bangko dito? Ano ba? Citibank. Yun ang pangalan ng bangkong nanginingil sa'yo. Mas mataas pa rin pangalan ng Jesus doon. Kung ang pinagdadaanan mo ngayon ang pangalan cancer, mas mataas pa rin ang pangalan ni Jesus doon. Baka may ibang hindi nakarating dahil may pimple. Mas mataas pa rin ang pangalan ni Lord kaysa doon. We all have our challenges, don't get me wrong. Pastors, bishops, worship leaders, lahat, pare-pareho tayong pinagdadaanan. And yet, may isang pangalan na katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. His name is Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Number 2, His greatness. It will trigger us to worship Him. His greatness, ang kadakilaan
hulaan ng Panginoon. 1 Corinthians 5 verse 4, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present, and with the power of our Lord Jesus. At pagka pinag-usapan po natin ang greatness ng Lord, it involves number one, His power. Makapangyarihan ng Panginoon. Ilang beses na po ba nating naranasan na meron kang dinadamdam, pero pagka nag-worship ka, hindi naman nawala yung dinadamdam mo, pero nagkakaroon ka ng comfort sa iyong buhay. May ganon. Pero meron din naman ilang beses na naranasan namin, pumasok dun sa hall ng worship, meron karamdaman, pero umuuwing magaling. In fact, isa po yan sa challenge sa atin ngayon na mga nasa worship ministries. Minsan problema natin to eh. Yung sa kagustuhan nating maganda, tugtugan natin, which is nothing inherently wrong, mahilig ako sa magandang tugtugan. Dahil kung di ka mahilig sa magandang tugtugan, pangit yung yung opposite. Ibig sabihin, ang hilig mo, pangit na tugtugan. So, saan ka dapat? Dito dapat ka sa maganda. But nevertheless, huwag natin kalilimutan, dapat sa mga ginagawa nating ministries, may space para si Lord kumilos. Sino po yung katulad ko na nagiging guilty na, oo nga, tunog CD ka, pero yun lang, mukha lang nga talaga kayong CD. Parang wala na yata nagsi-CD ngayon. Tape. Kasama sa kasama sa kadakilaan ng Panginoon, His power. Number two, His goodness. Lahat tayo may testimony ng goodness ni Lord. Kaya po survey lang. Sino nakakaalam ng Panginoon, kay puti mo sa yung napakabuti mo, aking Diyos, Ama, Lunes. Nadala lang. Sorry. Ate, sumabay mga favorite nating topics yan. Nakasama actually sa kadakilaan ng Diyos. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, hindi tayo makakakilala sa Kanya. It is His goodness that brings us to repentance. Number three, His faithfulness. Sabi po ng Psalm 100 verse 5, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Actually, atin-atin lang to. Walang makakalabas dito. Pag to nakalabas, isa sa inyo ang chismosa. Actually, wala namang problema sa faithfulness ni Lord. Dapat walang question doon. Ang may problema naman talaga lagi, faithfulness natin. Doon nagkakatayo. Doon tayo nagkakaproblema. And the thing is, we know God is faithful at siya ang tumulong sa atin at patuloy na tumutulong. Pero all of us are equally guilty. Pagka meron tayo uling hinaharap, ang una natin pinagdududahan, yung huling tumulong sa atin. At ang huling tumulong sa atin lagi, si Lord. Magandang pag-isipan. But nevertheless, ito pong tatlong ito na under dun sa greatness ni God should trigger us to worship Him. Dun sa collab natin ng worship, at because of our theme verse, dun sa Psalm 86, importante din pag-usapan ng nations. At pag nations ang pinag-usapan, sa akin po walang ibang pangalan na unang nagre-ring ng bell sa akin, kundi ang pangalan ni Abraham. Siya yung sinabihan ni Lord sa Genesis chapter 12 na we are believing inana natin na ang sabi doon, you will be blessed and you will be a blessing
God's own heart. Iba naman ang title ni Abraham. Ang title niya, the friend of God. Naalala niyo yung kanta na I am a friend of God? Sino po nakakaalala nun? May iba-ibang version yan. Yung iba, I am afraid of God. Meron din namang I am afraid of God. Minsan tayo ay mga sounds like lang. Diba? Kaya nauso yung mga kantang Dolores. Diba? Dolores, Dolores, pa-rejoice, rejoice, pa-rejoice, rejoice. So nauso yung kantang Friend of God at napakaganda naman talagang kanta. Na actually, sinabi rin naman sa New Testament ni Jesus na I now call you friends. Kaya actually, sabi tayo dito kaya kailangan malaman natin ano ba ibig sabihin ng friend of God? Or, mas magandang tanong, paano ba maging friend of God? Now, here are some examples coming from the life of Abraham as well. Pagka gusto mo na karirin, ibuhay, i-apply sa ating panahon yung pagiging friend of God. Be ready with these things. Be ready. So, gisingin mo na yung katabi mo. Be ready. Saan? Ito promise, some of this will be uncomfortable. Pero sabi nga ng isang lumang kanta na hindi ko na inabot, I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Ako ang team song nila ate. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Number one, if you are to be a friend of God, according to the examples of the life of Abraham, number one, be ready to be spontaneous. Ano yung spontaneous? Magandang sabihin yan kasi parang turo ko sa church namin, para magmukha tayo matalino. Pag natatakot ka, sabihin mo, I'm anxious Di ba may verse sa Bible, do not be anxious o anxious. So sabi ko sa mga member ko, para magmukha tayong matalino, pagka may kaba ka, may nagtanong sa'yo, sagot mo lang, I'm anxious Huwag lang sa'yo papaspell. Pag pinaspell na, sabihin mo, actually worried lang ako. So ito, spontaneous. Biglaan. Anong example niyan? Example niyan, mula Genesis 12 hanggang Genesis 19 o Genesis 18 to 19. May biglaang bisita. Si Abraham. Bisita niya, may tatlong dumating. Dalawa anghel, at maraming nagsasabi, according to a lot of scholars, yung isa, actually, appearance ni Jesus in the Old Testament, which is called Christophany. Now, anong lesson doon? Si Lord di nagpapaschedule. Kung gusto mong friend of God ka, ready ka. At kadalasan, may pinapadala siyang tao. Lalo na sa panahon natin ngayon, that we should be ready to receive him, her, or them. Madi-discern mo naman yun. Like nung dumating itong tatlong bisita ni Abraham, hindi naman to tumawag na 2 months in advance. Abraham, ibisita kami dyan. According to the Bible, nagulat siya may parating at sinalubong niya. If you are to be a friend of God, if I am to be a friend of God, ready ka sa biglaan. Actually, nandun ang excitement. Kaya nga nung si Abraham ay inutusan ni Lord sa Genesis chapter 12, leave your country. Hindi sinabing pumuntang Japan. Ang sinabi lang, and go to the land that I will show you. In short, unti-unting sinasabi ni Lord sa kapupunta.
Isipin natin, kung ikaw si Abraham, natuloy kaya ang alis? O tayo yung kamukha din sa buong planeta? Kailangan mo na isipin din na yung ganito yun. I get that. Importante yun. Pero, again, based on the scriptures, si Lord pag kumilos, biglaan. Be ready. Sino ditong ready na biglain ka ni Lord? Biglain ka ni Lord. Bigyan ka ng pwede. Siyempre, mga favorite nating biglaan, house and lot. Biglain ka ni Lord na biglang. May mga singles po ba dito? Singles, kahit po matatagal na. Yung mga ganyan, biglaan din yan. Kita nyo na, pag ganyan, ready tayo. Number 2, be ready to be flexible. Be ready to be flexible. Sabi nung isang pinapakinggan kong preacher, sabi niya, and I fully agree with him, sabi niya, blessed are the flexible. Alam niyo, kadalasan sa worship services natin, we need that flexibility. Dahil si Lord, pag kumilos, ang katotohanan na nagugulo na. Pero, ang ending naman nun, benefit sa atin. I would like to close with this. Isa sa trigger sa worship ay ang kaligtasan. Una, yung na-receive natin. At pangalawa ito, sino po sa atin dito gusto mo maging masaya yung worship? At yung saya sa worship, I discovered, hindi lang dahil sa kanta, hindi lang dahil sa talunan. Pero ito yun, pag may bagong kaluluwa na lumapit sa Panginoon. Kaya lahat ng worshipers, ang importante, soul winners din. Mamaya ko, tutuloy ko yung kulang sa sinabi ko. Hopefully, the whole day, the Lord will speak to us about worship and global missions. An important collab